Siya po. Siya si Mr. Valiente. Carlito! Agent Chavez! Carlito! Carlito, alam na namin ni Nestor kung nasan sila Phoebe. Nagpa-park lang si Nestor pero paakyatan siya dito. Sandali, hindi pwede magkita dito si Nestor tsaka yung nurse. Carlito, akala ko ba gusto mo na magkabukuhan? Oo, pero marami pa tayong dapat malaman kay Nestor. Sandali. Sino ba siya? Liga, magtago ka muna doon sa taas. Dali mo na to. Doon sa kwarto sa taas. Huwag ka lalabas hanggang hindi ako bumabalik. Andres, sasabihin ko sa'yo to. May tiwala ako sa'yo. Huwag mo sasabihin kay Nestor na may ibang tao dito. Wala dapat makakalam nun. Pare, hindi kita maintindihan. Pero sige, susundin kita. May pinaplano si na Phoebe Valiente tungkol sa kasal ni Rosa Camila. Pero pagkaalam ko, hindi niya yata matutuloy dahil hindi tuloy ang kasal ni Rosa Camila. Teka lang, Nestor. Masyado kaya huli sa balita. Tuloy na ang kasal ni Rosa Camila at Rafael. Ito ang hindi uli. Alam ko kung nasan sila. In place na ba lahat ng mga tauhan natin para sa pag-ambush kina Carlito? Kapag pinaligiran nila tayo, nakapaligid na rin sa kanilang mga bata natin. Good. Sana naman ngayon wala ng bulilyas. Ano? Tara na! Baka hindi natin sila putan. Diga! Teka, akin na yung address. Sa scout area. Alam ko yun. Tara na! Ibigay mo sa akin para maibigay ko ang information sa PNP. Tara na. Akala ko ba tayo uhuli? Oo nga, pero hindi pwede tayong aktual na uhuli. Para hindi naman vigilante ang labas natin. Ipahuhuli natin. Yan. Scout Chuatoko. Yung sa may kanto, yung nabando ng bahay. Tatawagan ko ang mga kasamahan ko sa NBI. Tawagan ko naman si Lola. Mauna na ako. Oh, sandali. Hindi ka ba mag-aantay para mahuli muna sila? Panonorin ko na sa TV. Wala akong tanong gagawin. Carlito, akala ko ba tinakwil ka na ni Vice President Salgado? Oo nga. Pero hindi pwede malaman ni Nestor yun. At di rin niya pwede malaman na may alam tayo sa kanya. Di ba tayo tatawag ng pulis? Bakit ba? Tsak nang tatawagan ni Nestor si Phoebe ngayon. Ito ang alas natin na wala dapat makakalam. Magkasama pa rin yung si Nestor at si Phoebe. Oo. Alis na kami dito ngayon. Antira. Umalis na tayo dito ngayon. Bakit? Hindi lang sina Carlito ang huli sa atin, kundi buong PNP na. Akala ko babayad na sila. Hindi naman buong PNP na bayaran natin. Halika na! Wait! Hindi mo naman kailangan gawin lahat para sa akin eh. Ayaw mo kasing kumilos eh. Naalala mo ba nung araw? Bago pa lang tayo magkakilala. Magkaibigan pa lang tayo. Hindi mo pa pinapanganak si Charlie. Masaya rin naman tayo nun, di ba? Bakit hindi ka ba masaya ngayon? Sinasabi ko, ba't di na lang muna tayo maging magkaibigan? Gusto mo ulit magsimula sa pagiging magkaibigan? Gusto ko yan. Can these records lie? Pwede po, pero mahirap. 4 years of record na po yan at kung sisingitan lamang ng isang numero, masyado pong improbable. Pero may record ito. Tinawagan ko po yung number na nakalagay dyan at siya pa rin ang sumagot. Pero sabi mo, 4 na taon
ang contact niya sa tumaga kay Illuminada. Meron pa pong isa. Natagpuan po namin yung dating tinitirhan ng salarin. Sinaliks po namin ang buong lugar. Nakakuha po kami ng fingerprints. Positive match po. May record siya? Opo. Okay. 5 araw ang hiningi ko para ilabas ang ebidensyang ito. Now, I want you to bring some stronger evidence. May 2 araw pa tayo para ilabas natin ito sa publiko. Okay. Ano to SIM card na to? Ano yan? Nagpapalit ka na naman ng SIM card? Aba, ilang beses ka ba magpapalit ng SIM card, Rosa Camila? Kasi Tita Ange, ang daming prank callers. Hindi ko nga maintindihan kung paano na nakukuha yung number ko eh. Pero sabi ni Carlito sa ni Rafael, ganun din daw sa kanila minsan eh. Aba, kung yan lagi ang katwiran nyo, sa inyo palang 3 ubus na SIM card ng buong daigdig. Nangyayari rin niya sa mami mo, nangyayari sa Tito Emil mo. Hindi naman ganyan nagpapalit ng SIM card mayat maya. Ano ba yan? Tita Ange, sila yun. Iba naman ako eh. Alam mo, General, kabatch ko ang father mo noon sa college. Yes, Mr. Locsin. He told me that. Retired na pala siya. Yung grupo na... That group he founded, the Sentinels, existing pa ba yun? Hindi ko ganun kaalam, Mr. Locsin. Hindi ka isang Sentinel? Ang ama mo ang tumulong sa pagtatag nito? At hindi ka kasapi nito? Mr. Locsin, during my father's time, wala pang Sentinel. General, don't fool me. Matagal na ang Sentinel. At kung hindi ako nagkakamali, baka myth din ng ama mo isa sa mga nagtatag noon. At mas matanda pa ito sa kanya. Araw-araw, taon-taon, sinasabi niyo sa mga eskwelahan niyo na bagong tatag ito para makahakot kayo ng mga bagong recruit. Thinking, isa sila sa una. Marami pala kayong alam sa military, Mr. Locsin. General, mas marami akong alam kaysa sa nakaupo ngayon sa Malacanang. Unfortunately, hindi ako nakaupo doon. Pero mas maganda sana ito sa military kung nagkataon. Ano? May basura ba dito? Mami, ako na. Ay, ako na magtatapon. Huwag na, Mami, ako na. Dagdag gawain ko rin yan dito. Eh, halos wala na akong magawa dito eh. Alam mo ngayon, dahil nandito na ako ngayon, pati pagtapon ng basura, malaking event na sa akin. Ang laki na talaga ng pinagbago mo, anak. Mami, ganun talaga nakakulong at saka naghihintay na ng takdang oras. Oo huwag mong kakalimutan na anak ka pa rin ng presidente. Kaya kahit ano pang pagkakamaling nagawa mo, pwede ka pa niyang patawarin. Humingi ka na ng sorry sa daddy mo. Dala niyo ba yung rosaryo yung hinihingi ko sa'yo? Ito. Bless pa ng Santo Papa sa Roma yan. At saka mga tunay ng diamante yan. Mami, sana simpleng rosaryo na lang ang bigay niyo sa akin. Yung simple lang ba, yung tali lang? Baka mamaya makita po sa akin ng mga guardian dito pag initang pangita ko. O sige, padadalang kita. Pero kunin mo na rin kasi blessed ito. Naniniwala ako sa milagro. Alam mo, anak, si Leandro at si Tomas magkaibigan na ulit. Huh? Mami, huwag kayo masyado mapaniwalain sa mga milagro. Sayang, Carlito. Sayang at nagduda ka pa kay Nestor. It turned out na yun pala talaga ang kuta nila Phoebe. And the police almost got them. Eh di natimbrihan nga sila ni Nestor. Hindi. Nagkaroon ko pa ng encounter nun. Mabal sandali ang pagitan nung umalis dito si Nestor ng gabi. At kung nakatawag agad siya, sana nakatakas ng maaga sila Phoebe. Carlito. Hindi ko masyadong kilala si Nestor. Pero nung nag-usap kaming dalawa,
Kitang-kita ko ang galit niya kay Alberto. At gusto niyang gantihan ito. Trust me on this. Hindi ko alam kung ano ang connection ni Nestor at Phoebe, pero meron silang connection. Magaling na sila magtago. Yun ang first similarity nila eh. Natural alliance ang dalawang yan. I'm very sorry, ladies and gentlemen, that we have to cancel all appointments of the President today. He has a very important meeting with the President of the United States tungkol sa nalalapit na gera. This is an emergency conference call to all ASEAN presidents. Maybe kaya kami pinatawag ni Mr. President tungkol dito? No, General. This is different. General Alegre can brief you on this. Gentlemen, follow me. Well, members of the press, we're really very sorry about this. My office will just inform you when this press briefing will be rescheduled. Please, let us proceed to the lounge. Thank you for coming. Please excuse us. Thank you. Tatawagan na lang namin po kayo. Sige, may refreshments po tayo rito. Bakit naman nagpa-set up ng conference sa Arlegui? Eh, nandito ang war room. Ate Ernestina, can't you tell I'm lying? Sinusumpong na naman si Daddy. Again? Yes, again. We have to come up with something. Pagplanuhan natin to, nawawala na tayo ng dahilan. Kung mawawala ka. Morning, sisters! Mr. Montemayor, magandang umaga rin po. Kumusta na po kayo? Mabuti naman ho. Sisters, meron sana akong hihinging maliit na pabor lang sana sa inyo. Ano po yun? Pwede ho ba akong humingi ng rosaryo nyo? Ito, sa'yo na. Sister, kunin ko na rin yan. Baka kasi masabihan ako ng meron akong favoritism. Sige, salamat. Wala pong anuman. Oh, sister, pwede ho bang pakikuha yung mga paperclip na yan? Sige. Ayoko kasi nakakakita ng mga kalat dito eh, kahit paperclip na. Thank you. Lapse lang talaga nangyari sa akin. Probably too much work and all in a rush. Are you sure? Leandro, anong pangalan ko? Iluminada! Rodriguez Montemayor. Pag sinabi kong lapse lang ang nangyari sa akin, lapse lang. Ako may katawan, ako ang nakakaalam. Mr. President, I'd like to remind you lang, sir, that you have a scheduled flight to the U.S. this week. Salamat na lang, Elaine, at kasama ka. Alam kong hindi mo ako papabayaan. Hindi mo itatapon yung mga gamot ko sa basurahan. Para saan yan? What's a rocket? Mr. President, we have prepared here speeches for you. Pinagtulungan namin to ni Amanda. 4 na araw lang ako sa Amerika. I don't need to prepare. Dad, hindi to para sa Amerika. Nakahanda na mga speeches mo para doon. Oo nga ho, iti-tape namin kayo ng mga speeches ninyo para just in case na pagbalik nyo galing sa Amerika at inatake kayo, meron kayong maipapakita sa TV kung kinakailangan. Mga 5 subjects lang po ito na konektado sa mga itinerary nyo pagbalik nyo galing Amerika. And from now on, Dindo, you're gonna have to give me Daddy's schedule 1 week ahead para naman makaprepare tayo ng speeches just in case. We cannot take your gifts, Mr. Locsin. It is not a gift. Actually, the armed forces may receive institutional donations. At walang kapalit ito. Call General Julius Alegre. Nasabi ko sa kanya na masaya ako at working partner ko na ngayon si President Montemayor. Kaya I just want to thank him in any way I can. At sinabi ko ito kay General Alegre na sasabihin daw niya kay President Montemayor bago sila umalis papuntang Amerika sa Makalawa. Actually, gusto ko lang tulungan ng Air Force. Alam mo naman na ang Air Force ang pinaka-importanteng sektor ng military. At walang mangyayaring kudeta kung hindi binabackup ng Air Force.
Tama ba ako doon? By the way, Tomas, nag-bid ka na ba doon sa bagong Veterans Memorial Hospital? Well, nag-bid na ako. At palagay ko, sa akin ibibigay ni Leandro yun. And I promise you, this will be the best hospital the military will ever have. Nestor Miranda Adorable, bunsong anak ni Nestor Sr. at Gracia Adorable. Tubong San Dionisio. Graduate siya ng Maritime School. At yung panganay nilang kapatid na babae ay na-rape ng isa sa mga tauhan ni President Montemayor nung governor pa ito ng San Dionisio. At yung isang kapatid naman niyang lalaki na si Bal Adorable ay napatay nung atakihin yung Kapitolyo nung nakaburol ang mga magulang mo. Nasaan na yung kapatid niyang babae? Patay na rin ba? Wala nakakaalam. Pero kasabay nito ng pagkawala ni Nestor nung pagkakahuli kay President Montemayor. At naging rason niya ito sa asawa niya para mahanap niya. Saan? Anong parte ng Pilipinas? Walang nabanggit si Lucinda nung muli silang magkita ni Nestor. At walang record si Nestor ng kahit na ano? Suspect siya sa pagkakapatay kay Billy Senpora. At walang ebidensyang nakuha sa kanya. At ito ang unang koneksyon niya kay Alberto Montemayor. Dahil ang isa sa mga tauhan ni Alberto Montemayor ang pumatay kay Billy Senpora. Pero alam mo, nung masunog yung malaking bahay ng Montemayor, ang sabi ni Lucinda, si Nestor daw ang tumawag sa kanya kaya siya naligtas. At si Alberto ang iniisip nilang may kagagawa nito. May koneksyon talaga dito kay Nestor at kay Alberto. That's what we need to find out now. Ito naman si Rafael Palma. Sa makalawa, makakakuha na ako ng record niya. Ano naman kaya tinatago nito ni Rafael sa ating lahat? Dali lang po tatawagin ko. Ano yun? NBI po. Magandang umaga po, Mrs. Salvacion. NBI po. Pasok po kayo. Pasok. Tungkol ho ba saan ito? Pwede po bang makausap si Mr. Salvacion? Emil Salvacion? Nandiyan po ba siya? Sandali lang po tatawagin ko. Emil! Emil! Bakit? NBI, nahanap ka. Ha? Halika. Para saan? Mr. Emil Salvacion? Oo. Tungkol po sa pagkakataga kay First Lady. Pagtataga? Ano kinalaman ng tsuhin ko dyan? Di ba patay na yung tumaga? Wala akong kinalaman dyan. Alam yan ng Diyos. Sa kung sino may sabi niyan, harap niyo sa akin. Mabait ho ang asawa ko, huwag kayong magbibintang ng ganyan. Sa opisina na lang po tayo mag-usap. Ano ba ang pruweba niyo sa pinsan ko? Sa opisina na lang po. Hindi. Emil!